Lahat ng bansa ay may kanya-kanyang identity. Alam nyo ba na bawat bansa, partikular na dito sa South Korea, kanya-kanyang identity. So may kanya-kanyang lifestyle, may kanya-kanyang kultura. Kapag pinasukan mo ang mundo ng isang OFW, dapat aware ka sa mga bagay na yan. So bilang isang OFW, o kaya naman pinapangarap mo maging isang OFW in the future, kailangan aware ka sa mga bagay na yun. Magkakaiba tayo ng mga prinsipyo, pananaw, maging sa pananamit, pananalita, weather, pagkain. Talaga naman kailangan alam mo at aware ka kung ano yung mundong pinapasok mo para makapag-adjust ka ng mabuti. Kasi adjustment talaga ang nagpapabigat sa mga baguhan na magdidesisyon na gustong pasukin ng pagiging isang OFW. Hindi biro ang pagiging isang OFW dahil para kang napunta sa isang lugar na wala kang alam o ideya kung ano ang meron doon. Kaya naman dito sa South Korea, marami nagtatanong, bakit daw mas marami ang mga foreigner kaysa sa mga Koreano na kasama namin sa trabaho? At maliban sa kanila, mga matatanda. Isa ang Korea sa bansang maunlad. So 90% ng mga nagtatrabaho rito puro mga ibang lahi. Bibihira ka lang talaga makakita na mas marami ang mga Koreano kaysa sa mga ibang lahi. Kami na mga foreigner dito, na mga dayuhan. Minsan nga mismong mga company owner o yung sadyang na tinatawag namin, kasama namin silang nagtatrabaho. Dahil alam naman natin lahat na family business lang karamihan ng mga factory po dito. Kaya imbis na kumuha sila ng iba, sila mismo nagtatrabaho. Ngayon, bakit nga ba kukunti lang yung mga Koreano nagtatrabaho? Bukod sa napakahirap ng trabaho talaga sa factory, bibihira lamang talaga na makakakita ka ng mga Koreano talaga, ng mga kabataan na nagtatrabaho kasama ng mga dayuhang kagaya namin dito. Moron kasi kaya ayaw ng mga Koreano sa kapwa nila Koreano. Dahil sa kadahilan ng ayaw nilang mag-overtime. Ayaw nilang pumasok ng Sabado kung may pasok. Ganyan yung nakaugalyan ng mga Koreano rito. Mostly, pagkatapos ng 8 oras, mas gusto pa nilang mag-out na, umuwi na. Dahil napakalayo ng mga bahay ng mga Koreano rito sa pinagtatrabaho nilang company. Kaya naman, nag-out sila ng maaga upang tinatansya nila yung biyahe nila pauwi sa kanilang bahay. Kaya naman, matagal na, ilang taon na ang EPS, Government to Government Program ng South Korea. Kaya naman, nagdesisyon ng gobyerno ng South Korea na kumuha ng mga dayuhang manggagawa. So in short, basically, mas marami pa ang mga dayuhan dito sa mga bawat company na nagtatrabaho kaysa sa mga kalahi nilang mga Koreano. Ngayon, Cubs, bakit mas ginugusto nilang kuhanin yung mga matatanda? Dapat nagpapahinga na sila. Dahil sa edad nilang yun, kaya pa ba nilang magtrabaho? So, dito sa South Korea kasi, ang klase ng pamumuhay nila rito, yung lifestyle nila rito, parang mayaan tulad ko sa Amerika. Parang Amerika rin kasi, kapag may edad na, yung mga magulang nila, yung mga parents nila, parang ibinibigay o ipinapasa na nila sa home for the agent. Kumbaga, sila na yung mag-aalaga doon, magbabayad lang yung mga anak nila para alagaan yung mga magulang nila na matanda na. So, ganun dito sa South Korea. Meaning, hindi nagsusustento yung mga anak nila sa mga magulang nila. Kapag ang magulang dito sa South Korea, napaaral mo yung anak mo hanggang natapos siya ng pag-aaral, once na nagtrabaho na siya, kaya na niya, never mo na siyang bibigyan ng pera. Pinaplano man siyang magpakasal, pagpatayo ng bahay, never nagbibigay ang mga matatandang Koreano rito sa mga anak nila. Kaya naman, ang mga anak nila, hindi rin nagbibigay sa mga magulang nila. Once na tumanda na sila, nagkatrabaho na sila, parang mabubuhay sila talaga na independent. So, hindi nila binibigyan yung mga magulang nila. Pwera na lang kung talagang magkukusa sila. Kaya naman, kung mapapansin nyo, kahit matanda na nagtatrabaho sila. Kasi pag hindi sila nagtrabaho, wala silang pera. Walang pakialam yung mga anak nila rito kasi yun yung kultura nila, yun yung culture nila. Kaya naman karamihan, puro may edad na yung mga kasama namin sa trabaho rito. Hindi lang ako sang-ayon sa nakasanayan nila rito kailangan mong sundin yung mga nakakatanda sa'yo. Pero dito sa South Korea, parang nasobraan. Literal, sa mga kasama namin mga Koreano rito, pag matanda sila, kahit na mali yung ginagawa nila, kailangan mo pa rin silang sundin. Kasi matanda sila sa'yo. Bakit ko nasabi? Kasi isang araw o maraming beses, lagi ko yan nararanasan dito sa factory natin. At naririnig na rin sa mga kaibigan natin na ganun din pala ang sitwasyon. Isang araw, nagtrabaho ko rito, may bagong dating na agency dito. Bukod dun sa matandang kasama namin. Siyempre bago siya, so kailangan turuan. Kailangan mong ipakita kung ano yung style ng trabaho namin. Kasi magkakaiba, kahit galing siya sa same na industry ng company, pero may pagkakaiba yan. So nagtrabaho kami isang araw, dalawa kami, pinagsama kami ng amo namin.
nagmo-molde kami. Yung minomolde namin, kailangan namin yung diinan. Kailangan tansyahin mo yun ng dahan-dahan, hindi pwedeng biglayin. Pag binigla mo kasi yun, may tendency babara yun at hindi didiretso sa shape o yung hugis na minomolde namin. So, magbubuhos ako nun. So, nandoon siya. So, kinuha niya yung pambuhos, tinuruan niya ako. Sabi niya, ganito yung gawin mo. So, pinakitaan niya ako. Ngayon, wala yung amo namin nun. Tatlo lang kami, yung pinaka-gungjanjang namin. So, basically, parang tinuturuan niya ako. Na ako na medyo alam ko na yung trabaho dito, siya almost 1 week pa lang, pero parang pinapakitaan niya. Dahil nga may edad siya, mas marami siyang experience. So, ginawa ko yung tinuro niya sa akin. Yung binuhusan niya, kung paano niya binuhusan, ganun ang ginawa ko. So, dumating yung amo namin. So, eto na, sinunod ko yung gusto niya dahil may edad siya sa akin. Dahil alam niya, at alam ko, alam niya ang ginagawa niya. So, nagdaan yung isang araw, kinaumagaan, dumating yung amo namin. So, aangat namin, titignan namin yung nabuhusan. So, maniwala kahit sa hindi, eto na ang nangyari. Nagkaroon na ng sisihan. Dahil puro sira at hindi dumiretso yung binuhusan namin dun sa shape o hugis ng minolde namin. Galit na galit ang amo namin nun. Sabi niya sa akin, bakit ganito ang nangyari? Sabi ng agency namin, tinuruan daw niya ako, hindi ko daw nakuha. So, ang sabi ko naman sa kanya, kung huna pong binuhusan ko, okay po siya. Nakita nyo naman, chinek natin. Ngayon, yung pangatlong binuhusan natin, dahil turo nyo, dahil sabi nyo, kaya po nagkaganon. Ang amo namin, hindi ako pinakinggan. Mas pinaniwalaan niya yung matanda. Dahil kalahi niya at matanda siya, baka nga matanda pa sa amo namin. Kaya, tikom lang ang bibig ko. So, ako yung sinisi nung bagong dating, bagong pasok na agency. So, doon ko nalaman, doon ko napagtanto, dito sa South Korea, doon ko naisip na pag nandito ka nagtatrabaho, ang mga matatanda rito laging tama. So, wala akong nagawa nun kung hindi akuin yung mga bagay na hindi naman ako may sala, may pagkakamali, para hindi na humaba pa. So, sa madaling salita guys, dito sa South Korea, ganun ang mga nangyayari, nararanasan ng mga iba nating mga kababayan. Hindi lang ako, maraming makakarelate sa mga videos na to. Kaya ibang klase dito sa South Korea. Kaya napaka-importante talaga na aware ka o may idea ka na kung anong klaseng bansa ang pupuntahan natin. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, bawat bansa may pagkakaiba yan, hindi pare-pareho yan. Sana tandahan nyo po yung mga bagay na yan. Napaka-importante po niyan, lalong-lalo na yung mga bagong dating dito. Minsan may mga Koreano talaga na nakikita nyo naman, di ba, sa mga video, social media, minsan pinagmumura, kulang na lang sapakin niya yung kausap niyang ibang lahi. Hindi lang mabilang o wala lang sa record kasi nga hindi po nire-report yung mga incident ng ganun. Kaya naman akala ng lahat talagang yung mga Koreano literal na hindi violente. Pero may mga iilan talaga na violente. Alam naman natin pagpunta natin dito, language barrier talaga. Minsan sa sobrang hindi ka naiintindihan nung kinakausap mo, yung amo mo, talagang hindi kayo magkakaintindihan, hanggang iinit ng ulo yung amo mo. Particular na pag tinuturuan ka, hindi mo alam yung trabaho dahil nga hindi ka fluent o hindi ka pa nakakaintindi ng Korean, nauubusan din sila ng pasensya. So syempre, magmamatigas siya, magagalit ka kasi hindi kayo magkakaintindihan. Kaya yung napapansin nyo, napapanood nyo sa mga social media, sa Facebook, sa mga iba't ibang vlogger, minumura talaga ng sagad ang mga dayong manggagawa na kagaya namin dito na hindi nakakaunaw at nakakaintindi. Kasi paano sila matututo sa trabaho kasi hindi nila naman alam o hindi nila naintindihan ng instruction. So napakahirap mag-umpisang magtrabaho rito. Talaga naman, yan ang isa sa dahilan kung bakit isa ang Korea na kailangan mo muna mag-aral ng Korean para maunawaan mo at magets mo yung mga bagay na tinuturo nila rito sa'yo. Kung hindi mo naintindihan tinuturo nila, ikaw ang kawawa. Hindi mo magagawa yung trabaho mo. Guys, sa tingin ko, ganito na lang yung ating video. Medyo madilim na. Baka hindi na ako nakikita. So, magkita-kita tayo muli sa susunod gagawing video. Ito pong muli si Christoph TV Channel, Boy Abroad ko dito sa bansang South Korea.